This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Good day, viewers, and good morning to everyone. Good morning, Monster! Panibagong linggo, panibagong architectural topic na naman ang pag-uusapan natin. Sa bago manonood, ito ang aming paboritong show na Balitang Ina! Para sa ating headline, pag-uusapan natin ang hybridity in and beyond architecture. Ma'am Shidari and Ma'am Shilota, ano ba ang mga key terms natin para sa araw na to? For our main topic, pag-uusapan natin ang hybridity. Ano ba ang hybridity? This means the successful blending of cultural understanding and identities upang makabuo tayo ng spatial systems. Think of it as like chop suey. Diba? Iba-iba yung ingredients niya, iba-iba yung condiments. Pero kapag naluto na siya, nagko-complement lahat ng lasa. Ganyan din sa architecture. Kahit iba-iba yung ideas na ilagay natin or elements, makakabuo tayo ng new form or ideology. Wow! Yan ang hybridity. Yan! Ayan pala ang hybridity. So, dako naman tayo sa liminality. Ano ba ang liminality? In simplest terms, siya yung in-between. Yung hindi ka nasa old stage, pero hindi ka pa fully naka-step in sa new one. Example is feeling ng graduation. Hindi ka na student, pero hindi ka pa rin fully adult. That awkward phase, that is liminality. In architecture naman, liminality shows up in spaces that are transitional. Yung mga areas na hindi fully one thing, it's a process in between. Yan ang liminality. Wow! Liminality! Pare ka dyan, Ma'am Cheryl. And another word for today's video ay transculturality. It is cultures that cross borders. Ito yung paghahalo-halo at pag-mix ng cultures ng iba't ibang tao at iba't ibang lugar. Example is, kilala niyo ba si Kuya Show? Sino yun? Kayo, kilala niyo ba si Kuya Show? Ikaw? Siya ay isang content creator. Ano ba yan? Wait lang. Si Kuya Show ay isang content creator na famous sa TikTok. Siya ay born Japanese but raised as a Filipino. Sa mga contents niya, makikita yung mixed lifestyle niya. Nagsasalita siya ng Tagalog and kumakain ng Japanese food. That's transculturality. In arte naman, one notable example is yung mga cafes where Pinoy materials ang gamit pero Japanese-inspired ang layout. And that, once again, transculturality. Ayan! I hope na linawan ang ating mga momshies and popshies na nanonood sa atin ngayon tungkol sa ating headline. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga momshi. Talakay naman natin quickly ang reading na Hybridity in and Beyond Architecture, Liminal Condition by Ivana Jebremorby. Pangunahan na natin sa third space theory ni Homi K. Baba. Ang sabi niya, kapag daw mayroong nangyayaring pagbe-blend or pagsasama ng two or more different culture or identities, nagkakaroon tayo ng intersection. Ito na yung tinatawag nating third space. Kasi dito daw sa space na to, nakakagawa ng new meanings at cultural understandings. This further supports the idea of hybridity. At ito naman ang say ni Sir Nestor Garcia Campini. Ang mundo ngayon ay hiwa-hiwalay na ang kultura. Lahat naghahalo-halo. He says we now live in border cultures, kung saan nag-mix ang local tradition, global trends, technology, and everyday life. Because of this constant mixing, identities are no longer fixed, they're hybrid. Para kay Campini, ang hybridity ay natural na resulta ng globalization. In short, hindi na siya pure. Ang culture today is fluid, evolving, and created in the in-between line. Ang galing mo dyan, Mams. Sabi naman ni Marlon Brady, ang global flows ay pagpapalitan ng kultura sa buong mundo kung saan ang mga tao at media ay naghahalo-halo at nagiging bago. He believes that itong hybridity ang logic ng global flows. Means, walang pure culture dahil lahat nga ay nagmi-mix. At isa pa, according to Jacques Derrida,
meron tayong concept na tinatawag na difference. Alam niyo ba yon? Ikaw, alam mo ba yon? Hindi mo alam yon. Ang law difference, ang idea nito is something that is never fixed or constantly changing. Dinireflect dito ang liminarity kasi nga, ang sabi doon, meron tayong constant transformation in architecture. Nagko-connect din siya sa hybridity kasi ito yung open-ended and flexible in nature. Ayan. At syempre naman, mga kamamshis, may say din sila Deleuze at Guattari. Ang mundo daw ay parang rhizome. Kumakalat, nag-uugnay at walang isang direction. Dahil dito, ideas and identities naturally mix and change. Kaya connected sila sa hybridity. Walang pure form, lahat nag-hybrid at nag-evolve dahil sa constant connection. And lastly, sa sinulat naman ni Bruno Latour na we have never been modern, ang modern society daw is full of hybrids, halo-halo at magkakakonect ang nature, culture, at technology. There's no idea na hiwalay daw ang modern at traditional dahil illusion lang daw yung boundary between those. Right? So, ang daming ideas and theories na binigay ng reading na to, mga mommies, no? Na sinasabi dito na everything is hybrid. Kagaya mo. Ako? Ikaw? Correct. At para naman mas mapalalim pa natin mapag-usapan ng hybridity in architecture, tutulungan tayo ng ating guest popshi sa ating segment na Cooking Ina! At nagbabalit ang Balitang Ina! Sa segment na Cooking Ina! At dahil magta-take over na ating mga guest chef is alis na kami. Pag nasunod din yung kitchen na, Bye na! bantay na. Bye guys! Matay ko sila. Kukil-kinom mo rin. Ayan. So, ngayon, ako ay nandito together with my co-chefs at magluluto tayo ng chop suey. Bakit nga ba chop suey, co-chef? Ay, kasi nga para sa akin, kahit anong unang pa man yan, ay may halimbawa din naman sa hybridity. Ayan. So, kaya tayo nag-chop suey ngayon kasi meron tayong tinatawag na term na chop suey architecture na ginamit sa as a derogatory way na pag merong architecture style na halo-halo, masama siya o hindi siya maganda. Pero diba, yung chop suey nga, merong may gusto, merong may ayaw. So, ngayon, tuturuan namin kayo magluto ng chop suey together with explaining the reading of hybridity or kung ano nga ba yung hybridity or yung hybridization ng architecture. Tama. Una naniniwala si Kurokawa na kailangan ng architecture ng symbiosis. Alam niyo ba yung symbiosis? Ano yun? Hindi nyo alam, no? Bubox kayo. Ayan. So, yung symbiosis, ano siya? Parang pinaghalo-halong elements, kultura, at mga panahon. Sabi niya, hindi dapat nawawala yung tradition. Dapat isasama yung mga tradition, at saka dapat merong kalakip ng modern technology. Tradition plus innovation is equal to symbiosis. Pero sila nagko-coexist sila. Meron siyang unity. Parang nagko-coexist sila na walang nagdo-dominate. Parang unity lang. Unity. Yan. So, dahil nga parang nagko-coexist sila, yung napili nating putahe ngayon ay chop suey dahil yung mga ingredients natin ngayon ay magko-coexist para magkaroon ng magandang putahe. Meron tayo ngayong mga gulay, meron tayong cornstarch, asin, toyo, baboy, sibuyas, bawang, pugo, patis. Nasabi ko na ba yung cornstarch? Ayan. So madami tayong mga ingredients ngayon at gagawin natin siyang chop suey. Naniniwala din siguro Kawa na meron tayong tinatawag na purebred culture. Sabi nga, purebred culture is weak daw. Kumbaga, mas malakas yung halo-halo at isa sa pinaka-importanting linya niya ay yung mongrel culture is strong daw. Ibig sabihin, kapag isang kultura lang ang pinagmulan, madaling maging rigid at maging adaptable. At saka kapag halo-halo ang influences, katulad nga ng mongrel culture, nagiging flexible, nagiging dynamic at malakas. Kaya para sa kanya, ang strength ng architecture ay nasa mixture, hindi sa purity. May ganun?
Speaking of mongrel culture, ibig sabihin daw nito sa kanya or ayon kay Kurokawa ay ito yung tumatanggap ng different influences. Taga kasalanan nyo ito eh. Tumatanggap ng different influences, open door changes, ina-adapt yung modernity, nagko-combine ng iba't ibang tradition na produce ng bago at unique na mga forms. Ito ang ideal cultural condition para sa future, sabi ni Kurokawa. Gaya ng sa chapsoy natin. Ngayon, yung chapsoy natin, tinipid siya na version. Meron nga din mga may yayamanin na version eh. Oo, tapos meron yung pang Pilipino, meron yung pang Bisaya. Ayun. So, open siya. May openness na combination of tradition. May unique version. Depende sa trick mo. Depende sa panlasa mo. And that is okay. Yes. Ang sabi rin ni Kurokawa, meron din tinatawag na intercultural architecture. Ang ibig sabihin nito ay may influence sa different cultures. May tradition, forms, pero may intervention ng modern technology. Isa sa pinaka-importante niyang idea ay yung recombination kagaya ng sa biology. Ito yung, ibig sabihin nito yung pagkuha ng fragments ng history, pag-breakdown sa kanila, at pagbuo ng bago gamit ang panibago at luma na parang pagsasamahin siya yung panibago at luma para makabuo ng resulta. Ang ibig sabihin naman ng recombination ay yung nagbabago ang meaning ng historical forms. Nagkakaroon ng bagong identity at nagiging hybrid yung architecture. Pero hindi ibig sabihin nito na nagka-copy-paste tayo ng history. Hindi rin ibig sabihin nito na pag-transform ng history into something new. Kumbaga, sa ulam natin, through time, naiba din yung taste ng tao. Maaaring naiba yung version nito. Maaaring magdagdag ka ng parang Italian style or kung ano-ano. Dahil nga, meron tayong freedom para mag-hybrid ng mga kung ano-ano. Ayon pa rin kay Kurokawa, meron tayong tinatawag na diversity creates meaning. Na sabi niya, na katulad ng biology, ang buhay at architecture ay nagiging mas meaningful kapag diverse. Kaya the more elements you mix, the more possibilities you create, the more alive ang architecture. Ang saya-saya! Wow! Sabi niya rin, hybridization is the future. Kumbaga, habang lumalaki ang civilization, dumadami ang history, dumadami ang fragments, dumadami ang possible combination, mas lalong lumalakas ang hybrid ng architecture. Kumbaga, dito na tayo papunta. Ito ang direction ng future. Yung, diba? Ang dami ko na nasabi, wala akong nagawa. Ngayon, gusto tayo mag-prepare. Ngayon naman, magluluto na tayo. Ibibigay ko na ang floor kay Chef Malang. Hello, Nicolo. Ayan, tapos. Siya naman, huwag kang gumagalaw, Nicolo. O kaya ngayon magluluto na tayo. Lika. Sundan niyo ako. Uy, halika na dito. Tara na. Look. Walang nangyayari. Ito, lagay mo no. Opo. Sige. Uy, dyan pala kayo. Ready na ang mga ingredients natin. And dahil ready na ang mga ingredients natin, oras na para magluto. Ito na yung exciting part kasi dito na magkakaroon ng transformation at magkakasama-sama na yung mga ingredients natin para makabuo ng final product. Para lang hybridization yan, hindi mo na conditions. Alam mo yun? Yung pan yung transitional phase. Doon nasasama-sama yung mga distinct components until fully unified na sila. Anyway, samahan nyo na kami magluto. Habang dinidiscuss namin yung tungkol sa hybridity. Ngayon naman, on the perspective of Joseph Benton. Sa hybrid buildings, diniscuss niya kung kailan ba talaga magka-classify ang isang building as isang hybrid architecture. In-explain niya, nag-provide din siya ng malinaw na distinction na nagkakaiba sa mixed-use buildings lang at sa totoong hybrid buildings. Sabi niya, marami naman talagang hybrid buildings throughout the history.
umusubong lang talaga sila noong early 20th century dahil nga sa mga bagong technology at lalo na dahil sa economic pressures at rapid urbanization. Sabi pa niya, yung hybrid, umusubong lang talaga siya as a solution sa isang complex economic, social, and political circumstances at sa limited spatial resources. And yung term na hybrid, hindi naman talaga siya nanggaling sa architecture. Ginamit lang siya ng mga architect noon as a newly coined term para mag-describe sa mga buildings na hindi nagpipit sa definition ng mixed-use buildings. Dinedescribe ko ni Fenton yung mixed-use buildings as mga buildings na naghahalo-halo yung functions. Pero independent pa rin sila sa sarili nila. Kumbaga meron pa rin separation. While yung hybrid buildings naman daw ay hindi lang basta pagsama-sama ng respective functions. Dinedescribe niya ito as transformation ng buildings through mixing of functions na nag-overlap at nag-blend sa isa't isa. Bali nawawala na yung boundaries and nag-intersect na yung mga systems at once kahit iba-iba yung function ng mga spaces sa loob. Sinabi rin niya na malalaman mo talaga na hybrid yung isang building based sa program at form nito. And kinategorize niya yung program into two, which is the thematic and the disparate. Basically, yung thematic combination, meron siyang programs na related sa isa't isa. Isa lang yung context ng programs and they naturally belong together, while yung disparate naman, yung mga programs or functions niya, halos walang connection sa isa't isa, pero pinagsasama-sama sila sa isa ng isang hybrid architecture. Yung tapang determiner ng hybrid buildings ay yung form na dinedescribe niya as a way ng building para i-express yung program. Kinategorize niya ito into three, which is fabric, graph, and monolith. Dinescribe niya yung graph as buildings na sa form pa lang, kita-kita mo na yung pagkakaiba-iba ng mga functions or programs sa loob. While yung fabric and monolith naman, hindi halata kasi na yung building niya parang isang buo lang siya at isang wall lang. In short, ang hybrid building para kay Fenton ay isang building na binubuo ng iba't ibang programs na magkasama sa isang architectural form. Gusto niya iparating na hindi lamang simpleng mixed-use buildings ang hybrid buildings, kundi nag-represent siya ng bagong architectural type na nag-respond sa economic, social, and political circumstances ng modern world. Okay, so na-explain ko na. May naintindihan ba kayo? Kaya panoorin na lang natin si Nicolò. Tingnan nyo. Walang nangyayari. Habang wala pang nangyayari sa niluluto, magpapakain muna ako ng kaunting chika about sa example ng hybrid architecture. Halimbawa ng hybrid architecture ay ang bahay na bato. Basically, ito yung half Filipino, half Spanish na bahay. Mixed race yarn. Hybrid architecture siya kasi pinaghalo nito ang bahay kubo vibes at yung Spanish colonial. Imagine, sa taas ng bahay, malalaking bintana, airy at pangmahangin. Very tropical vibes kasi mainit nga sa Pilipinas. Tapos biglang may pumasok na Spaniards, naglagay ng bato sa baba, mga tile roof at mga arc para maging aesthetic. Ayun nga, pinaghalo ito, kaya siya hybrid. Parang chop suey na niluluto. Local sa taas at important sa ibaba. Isa rin pa sa mga halimbawa international, ang Nakagin Capsule Tower in Tokyo, dinesign ni architect Kisho Kurokawa with his philosophy of symbiosis in mind. Ang building na to ay binubuo ng mga capsules or modules bilang units pang either residential or offices. Pwedeng magbawas o magdagdag ng mga units depende sa mga gumagamit at kung paano ginagamit ang lugar. Walang permanent form ang structure na to dahil uma-adapt ang building na to depende sa sitwasyon. Pasok sa kategory ng hybrid architecture at bagay sa definition ng liminality in its nature. Ayan, tapos na tayo magluto sa wakas. Ngayon, si Dwayne, pwede na niyang ihanda ang mga pagkain para sa ating lahat, lalo na sa mga hosts natin. Pero habang ginagawa niya yun, pag-uusapan naman natin si Rem Koolhaas. Kilala din naman natin si Rem Koolhaas na isa siyang modern architect. Kahit sa anong usapin niyan, lagi siyang nandoon. At kaya hindi na rin ako magtataka kung sa pag-uusapan natin ngayon ay aayon siya batay sa mga mag-iilan yung mga sinulat sa libro niyang SMLXL. Ayan. Pero ngayon, ayon yung sa architectural mainstream na kung saan laging bumabasa sa nakaraan.
kasaysayan, at kultura na bumuborder ng iba't ibang cities. Naniniwala siyang hinahadlangan nito ang development, expansion, interpretation, at reconstruction. Sinasabi niyang tayo raw, masyado nating ina-identify ang sarili natin sa mga historical postulates and national frameworks. Lagi tayo kumakapit sa nakaraan para magkaalam kung anong pwede natin gawin sa present times at sa future. Para sa kanya, ang identity ay isang kulungan na pumipigil sa atin maging malaya sa pagiging malikhain, pagiging innovative sa mga programs, processes, and planning at design. Meron siyang isang sinulat, ang The Generic City. Ang ideya nun ay isang city na malaya sa identity, malaya sa historic associations at archetypes. May unlimited possibilities ng reformation at urban sprawl. Ang city na to ay malaki para sa lahat dahil ina-abolish nito ang dependency sa ideology ng past at sumasalim sa present. Nagtatribe ang city na to sa liminal space. Laging nagbabago. Malayo sa simula at malayo rin magbukas. Ang kupito sa concept ng hybridity dahil sa kanyang non-finiteness at pagdevelop ng progress in a rhizome manner. Dagdag pa, meron din siyang isang kataga na ginagamit sa mga ilang sinulat niya tulad ng The Generic City, Whatever Happened to Urbanism. Yan ay ang New Urbanism. Pero ano nga ba muna ang New Urbanism? Ang New Urbanism, ito ay isang ideya ng bagong urbanism na dapat nakabatay sa walang kasiguraduhan o uncertainty. Hindi sa order at omnipotence. Hindi dapat nagpo-focus ang New Urbanism sa pagsasaayos ng pagkakasunod ng mga permanent buildings. Hindi na raw kailangan maglagay o mag-impose ng limitations at specific definitions. Pagkos, kailangan daw mag-focus sa pagbibigay ng potential at elements na nag-e-enable ng various development processes na walang tendency na mahinto into a definitive form o parang wala siyang final form na parang masasabi, ay ito, may specific style ito. Kailangan, hindi siya napapangalanan, hindi siya nakikilala. Dahil ito ay parang laging nag-iiba. Wala siyang specific na image na nais i-present. Kailangan fluid pa rin at iba-iba. Pabor si Rem Koolhaas sa mga hybrid designs na hindi mapangalanan. Hindi yung inihiwalay at ina-identify bawat isa. Ang new urbanism should take new form through infrastructure manipulation in favor of the creation of matrix for infinite diversification at hybridization. At ito na ang Chopsoy Alaranyosa. Sheesh! Napakaangas, napakasarap. At dahil luto ng ating ulam, tawagin natin ang mga kukinginan. At nagbabalik ang Balitang Ina! Balitang Ina nyo rin. Sa segment na Cooking Ina! Cooking Ina nyo rin. tingnan na natin. Tara na guys! Wow! Ay, parang ayako niyan. Bakit naman? Siyempre, gaya nga ni Kenneth Frampton na may contradict sa topic na hybridity para sa kanya, kapag sobra ang paghahalo ng global at modern influences, nawawala ang local identity. Kaya niya in-emphasize ang critical regionalism, architecture, that stays rooted in place, climate, and culture. In short, sabi ni Frampton, hindi daw lahat dapat i-hybrid. Kailangan may malinaw pa ring local character na hindi matatabunan ng global mix. Naku, medyo agree ako dyan ni Ma'am Shikarel kasi nga, based din sa sinabi ni Zaunis and Lefebvre, criticize din nila yung hybridization. They said na artists should not use superficial mixing. Yung pa silang naghahalo ng mga style para magbukang global, pero wala silang true cultural meaning. Dahil ang tunay na hybrid architecture must come from deep understanding of cultures, hindi basta decoration lang or mga trip nyo lang. So, maganda nga, pero syempre, hindi na trip consideration. You know, you have a point, Ma'am. Dapat nga kapag nag-design tayo ng architecture,
dapat kinoconsider natin ano bang meaning ng dinedesign natin, hindi yung puro maganda lang sa atin. Kasi paano kung sa iba pala, meron palang meaning na hindi maganda. No? Saka dagdag pa dyan, kahit napasok sa panlasa ni Rem Koolhaas ang idea ng hybridity batay sa mga nabanggit na sulat niya, may isa rin siyang sulat na medyo kumukontradict sa konsepto ng hybridity. Yun ay ang junk space. Sinabi naman niya kasi rito na ang mga buildings ng postmodern era ay masyado nang nakafocus sa expansion, convenience, at constantly changing, palagi raw nagbabago. Yun nga mismo ang kahulugan ng hybridity. Ngayon, dito sa papel na to, sinabi niya na dahil daw doon, nawala ng purpose ang architecture. Thank you sa additional info, Koolhaas. Ang galing, no? Pero parang meron ng existing theory, pero posible parang makontradict pa siya ng mismong theories na gumawa nun. Ang katulad nga ng sabi ni Koolhaas, ang junk space is something that happens when endless renovation or messy artificial spaces are produced, causing the architecture to appear cluttered or disorganized. Kumbaga, man versus self ang atake ni Koolhaas eh. Oo, may tama ka dyan. Ano ba yan? Nag-aaway-aaway na tayo. At dahil dyan, please welcome ang ating paboritong Mars, Camille Fra! Sige lang, B. Wala kaming budget. Well, bottom line nito, may mga tao talaga na gusto ang chop suey. May mga tao naman na hindi gaya lang ng hybridization sa architecture. Kayo mga nandyan, nandyan pa ba kayo? Ha? Kayo? Nakikinig ba kayo? Baka mga tulog na kayo, ha? Dalian nyo lang yung mga tanong. Ako. So, ayun na nga mga moms. Thanks mga chef for guesting for today. Yay, guys! Dami natin natutulong for today's video, no? Tama ka dyan, moms! Hindi lang busog sa tiyan, busog din sa utak. Sa true mga momshi, super food for today. Palakpakan nga dyan. At dito na nagtatapos ang aming segment na Cooking Ina! Cooking ina nyo rin.